sabi niya, I will do great things in this place. Ako si Amy Simeon, ang church treasurer ng AIM Foundation. Abraham Cruz, isa po sa mga pioneer dito sa JF Foundation. Si EJ Sandahan, ang current KKB chairman ng JF Foundation. Sora Resti ng GIL Poblacion. Nagsimula yung poblasyon nung sabi sa akin ni Pastor William na ate, magsimula ka na sa palengke. During that time, inilalagay talaga yun sa puso ko na doon ako sa palengke mapupunta. So dahil nagdo-downwatch kami every 4 a.m. So pray lang, naghihintay ng kasabihin ng Lord. Pero during that time, alam ko na kailangan ko na talaga lumabas. Kaya naghanap na rin ako ng lugar. Hanggang sa mapadpad ako sa lugar na ito. Pero ang nangyari dito sa lugar na kinatatayo ng GIL Poblacion ay hindi maganda dahil hindi in good terms ang aking asawa sa lahat ng kapatid niya. Pero siya nasa States dahil itong lugar ng poblasyon, pag-aari ng kanilang magulang. Nagsimula ang poblasyon sa palakpak. Wala kaming kahit isang instrumento, wala kaming kahit isang gitara, wala wala. Isang mic lang at isang beatbox. Doon kami nag-start. Naaalala ko noong nagsimula ang AIM Foundation. Sa umaga, ang attendees ay nasa 40 feet. Tapos sa hapon, kami-kami lang leaders ang nandoon. Hindi kami pinanghinaan ng loob dahil alam namin na Diyos ang nagdadala ng tao sa simbahan. Pero kailangan sa amin magsimula. That time, anim po kaming hawak ni Kuya as dancing. And natatandaan ko pa nung pinakaunang service dito, no? Is wala pong talagang instrument, talagang acapella pa lang po. Every time na may practice dito, is yung parang lunch namin is kape lang sa talagang tinapay. So ang kabataan mo natin ay kumbaga gradual na naging importanteng bahagi ng simbahan. Parating ang naririnig kay Pastora na kung wala daw kabataan, patay daw po ang simbahan. Noong una hindi namin na-witness kung gano'n pa importante yung kabataan. Pero habang lumaon dahil sa training, hanggang sa natuto ang mga kabataan mag-evangelize, hanggang sa natuto yung mga kabataan na maging bahagi ng importanteng mga ministry, doon na nakita na malaki pala ang impact ng kabataan. Hanggang sa, basta ang nasa utak lang talaga namin, excellence. Maibigay yung pinakamainam sa Lord. Dumaan yung maraming taon, 4 na taon. Binigyan kami ng opportunity ng Lord na makapag-open na extension service, isa sa Talisay at isa sa Tinejero. Nabigyan po ng pagkakataon ng inyong lingkod na maging extension coordinator doon sa Barangay Talisay. At mahirap, napaka-challenging dahil dito ko napatunayan na ang Jesus is Lord Church talaga ay nagsimula bilang a church without a roof dahil naranasan po namin na mag-hold ng services sa basketball court, sa gilid ng daycare center, and even po sa gilid ng daan to facilitate sa mga tao na gustong makarinig po ng salita ng Lord. Dumating yung sa punto ng buhay ko na nagkaroon ng division sa church noong 2019 na kung saan hindi makakaila na nasaktan ng simbahan, nasaktan namin ng Lord kauna-unahan. Pero hindi ako nag-give up kasi ang katwiran ko, hindi yung kakulangan ko, hindi yung kahirapan ko, hindi yung kaalaman ko ang dapat makita nila, kundi dapat makita nila sino ang Lord sa buhay ko. Kaya hindi ako nag-give up. 2020 March, natatandaan ko yan, March 15. During 2020 and 2021, kahit na sinasabi nilang pandemic, hindi kami huminto. Nag-online kami. Nagpatuloy kami na i-share yung magandang balita ng kaligtasan. Dahil alam namin na maraming nangangailangan, maraming depressed, maraming frustrated, marami yung
para bang hopeless na, pero gusto namin sabihin na despite o doon sa kalagitnaan ng pandemic, may mabuting ginagawa pa rin ang Diyos. Talagang hindi matatawaran ang pag-ibig at katapatan ng Diyos dahil binamon niya ang kanyang iglesia mula sa pagsubok ng pandemya. Masasabi mo talaga na Diyos ang kumikilos sa pumihiko sa puso ng tao. JIL Poblacion ay isang pamilya may tuturing. May iba't ibang ugali ang miyembro ng tahanan. Pero hindi iyon na magiging hadlang para magkawatak-watak kami. Kundi sabi ko parati, lumutang yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa amin. And at the same time, sabi ko nga sa poblasyon, sama-sama kaming lalaban sa buhay hanggang sa muling pagdating natin, Panginoon Jesus. Pinakaabangan ko ay yung magkakaroon tayo ng lugar saan talaga ilalagay ng Diyos ang poblasyon. Kung paano magde-develop at mag-raise ang Lord ng mga leaders na magiging katubang ng pastor sa ministry. Excited ako na lumaki yung church as a building, as a spiritual family. At the same time, lumago siya in the sense na mas naninindigan na tayo sa Lord, mas malakas tayo sa pananampalataya. Sasabihin natin sa ating Panginoon na, Lord, hindi lang ang church na ito ang lalaki, hindi lang ang mga tao, ang bilang ng tao, ang makikita mo na lalago, kundi ang bawat isa sa amin, hindi lang basta lalago din sa skills, hindi lang yung maturity, kundi yung puso namin is lalago para sa iyo, Panginoon. Ang gusto ko lang sabihin, hindi para sa mga member, sa katulad kong pastor. Kung ang hinahawakan mo na, naiyak mo. Parang isa ako sa pastor na nandoon sa end time harvester. Alam ko yun. At the same time, gusto ko sabihin sa kapwa ko, pastor na dumadaan sa mga pagsubok, take it from me kung wala kang ginagawang kasalanan. Magpatuloy ka kung meron kang ginawang kasalanan sa Lord, humingi ka ng tawad. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. And at the same time, walang hihinto. Ipakita mo sa lahat na buhay ang Diyos. Sa buhay mo, na kahit anong pinagdadaanan, papatuloy kang maglingkod sa Kanya ng buong katapatan. Irrespective or kahit ano pa sabihin nila, kahit anong putik pa sabihin nila. Ang Diyos ang nakakaalam ng puso nating mga pastor, kaya sa Kanya tayo magsusulit. Accountable tayo sa Kanya. Magpatuloy na. Sampung taon ang nagdaan, ngunit ito'y 10 taon na puno ng katapatan ng Diyos. Bagay na hindi magbabago sa mga susunod pang yugto hanggang sa dulo ng karerang ito. Katapatan ng Diyos ang ating sandigan mula noong tayo'y magsimula hanggang sa ngayon at kung papaano tayo'y nagpapatuloy.